posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Ang Buntot ni Jacob. The name of Jesus, the name of the Lord, the name of God, ang kahulugan lahat niyan, love, justice, mercy, kindness. At sa lahat ng nananalig sa Panginoon, lahat ng sumasamba sa Ama sa Langit, noon hanggang ngayon, tayo ay napasailalim sa isang batas, sa isang moralidad, sa isang konsepto ng mga tama at mali, sa ating pakikitungo sa Diyos at pakikitungo sa kapwa. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon, ang buntot ni Jacob. Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you that your name is glorious. Thank you for your Son, Jesus, our Savior, our friend, our healer, and teacher. Salamat, Panginoon namin sa langit, na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami nakalalapit sa inyo at kami pinagpapala nyo sa kanyang pangalan. Humihingi kami ngayon ng paglilinis, pagpapatawad sa aming mga karumihan, at pagbibigay ng pagpapala mula sa inyong mayamang puso patungo sa amin. Panginoon, ang aming dalangin, buksan niyo po ang aming kaisipan, enable us to understand your word. Teach us, Lord, to the stories of the men and women whose lives are recorded in the Bible for us to learn from. At nawa sa aming pag-aaral ngayon, kayo po ang maging tunay kaisa-isang tagapagturo. Mangaral po kayo sa amin, gamitin nyo lang inyong lingkod, ngunit kayo ang gusto naming marinig. Heal our spiritual infirmities, strengthen our bodies, sharpen our minds, walk in our midst, dispense blessing, and protect us from all evil men and evil spirits. Bless our loved ones who are not with us right now. Lord, we ask you, give us peace so that we may focus on you alone. In the name of your Son, our healer, Jesus Christ, we pray. Si Abraham po ang kinikilalang patriarch ng bayang Israel at ang kanyang anak na nagmana ng birthright, ng kapangyarihan at ng lahat ng pagpapalang kasama nito, si Isaac. Si Isaac ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki, panganay si Esau, na siyang paborito niya, at bunso naman si Jacob, na siyang paborito ng nanay niya. Dahil may tig-isang paborito ang mag-asawang ito na si Isaac at si Rebecca, nagkagulo-gulo ang kanilang pamilya. At ano kaya yung buntot ni Jacob na ating susuriin? Genesis 25:29-33. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I am famished." Jacob replied, "First, sell me your birthright." So itong si Esau na kuya na mahilig sa labas, lagi na lang nasa labas ng bahay, nag-hunting, at kung ano-anong pinagagawa, umuwi minsan gutom na gutom, at halos ikamatay niya ang kanyang gutom. Inabutan naman itong kanyang mahilig magstay sa bahay na kapatid na si Jacob na nagluluto. He was cooking lentils, equivalent ng ating munggo. At sabi niya, pakainin mo ako, gutom na ako. Pero ito namang tusong kapatid na si Jacob, sabi, aba, ibenta mo muna sa akin yung birthright mo. Yung mga panganay po, meron silang birthright. Sa kanila napupunta lahat ang mana, sa kanila napupunta yung blessing, at ang lahat ng mga nasasakop, mga masakababata, ay magiging sakop nila habang buhay, pati ang kanilang mga anak at apo. At ang bunso naman na to si Jacob had a very, very selfish offer. Sabi niya, ibigay mo sa akin ang birthright mo para pakainin kita. Verse 32, "Look, I am about to die," Esau said. "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Naranasan niyo na ba yung gutom na gutom kayong halos ikamatay nyo? Talagang kahit kotse, bahay nyo, ibabayad nyo for one bowl of munggo.
or for whatever. At ganitong gutom ang dinanas nitong si Esau. At sinasabi pa sa atin ng maraming siyentipiko na merong uri ng gutom na talaga nakakabaliw. Nawawalan ka na ng sense of what's truly proportionately important. So the birthright was the preeminence, the inheritance, the blessing. At dahil sa isang bowl ng lentil, na ipagpalit ang birthright ng kuya. Jacob took advantage of his brother Esau's hunger, weakness, and situation through a very unfair deal. Pagsasamantala sa mahina. Ito ang ayaw na ayaw ng Diyos, yung pinagsasamantalahan ng mangmang. Kahinaan kasi ang kamangmangan. Pinagsasamantalahan ng mga babae kasi kadalasan, physically, mas mahina sila kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Hindi naman lagi at hindi lahat. Pinagsasamantalahan ng mga bata sapagkat sila inosente, hindi nila alam ang kanilang mga karapatan, hindi nila alam kung saan sila pwedeng tumanggi. Pinagsasamantalahan ng mahihirap dahil kumakapit sa patalim, kaya pinagtutubuan pa ang ipinapautang ng todo-todo. Ayaw ng Diyos ng lahat ng uri ng pagsasamantala. Genesis 27:1-4. When Isaac was old, and his eyes were so weak and he could no longer see, he called for Esau, his elder son. So ang tatay nilang si Isaac, na anak ni Abraham, tumanda na, lumabo na ang mata. Hindi na makabangon, nandun na lang sa higaan, hindi na makakilala dahil malabo ang mata. Verse 2, Isaac said, I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like, and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. So mamamatay na lang itong si Isaac sa katandaan, ang gusto pa niya, mayroon siyang last nice meal. At tinawag ang kanyang paboritong anak na si Esau, si panganay, maghunting ka, at pagkatapos lutuin mo yung mahuhuli mo, ipakain mo sa akin, at pagkakain, ibibigay ko na sa iyo ang aking blessing. Meron silang kaugalian na kailangan talagang ibigay yon, hindi automatic na tatanggapin, ibibigay. At pag naibigay na, wala nang bawian. Genesis 27:5-6 and 8-10. Now Rebekah, who is Isaac's wife, was listening. When Esau left, Rebekah said to her son Jacob, Look, I overheard your father speak to your brother Esau. Now, my son, go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies. Habang nag-uusap ang mag-ama, ang tatay at ang kanyang panganay, nakikinig ang nanay, at biglang tinawag si bunso na paborito niya, ibibigay na daw ng tatay mo sa kuya mo ang blessing. Pero maghahunting pang kuya mo, matagal yon. Pumunta ka na lang dyan sa kulungan natin, magpatay tayo ng maliliit na mga kambing, lulutuin ko eksakto kung paano gusto ng tatay mo. At pagkatapos ipasok mo sa kanya, kunin mo ang blessing. A wicked plot designed by Rebekah for her favorite son, but against her own husband and her own panganay. Genesis 27:11-13. Jacob said to Rebekah, his mother, But my brother Esau is a very hairy man, and I am a man with smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. His mother said to him, My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me. May duda dun sa plano ng nanay niya, itong anak na si Jacob. Sabi, paano po kung mahawakan ng tatay ko ang braso ko? Ang kinis-kinis ko, katulad nyo, kaya nga tayo ang magka-favorite. Diba? Ang kinis-kinis kasi nitong si Jacob. Di mahalata ako. At kung imbes na blessing ang ibigay sa akin ay sumpa, di lalong napasama. Sabi ng nanay niya, talbog sa'yo, dikit sa akin. Pagka sinumpa ka, sasaluhin ko, akin na lang yung sumpa na yon. Sabi ko nun, basta't sundin mo, pinapagawa ko. It will work. Genesis 27:14-17. So he went and got them and brought them to his mother.
and she prepared some tasty food just the way his father liked it. Then Rebekah took the best clothes of Esau and put them on her younger son Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with goat skins. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. So tuloy ang plano. There was going to be a disguise. Binalutan ng mga tuyong balat ng kambing ang braso, ang leeg nitong si Jacob. At there was going to be a very, very blatant deception. Pinagsuot pa siya ng damit ng kuya niya para kung maaninag, yun nga. At hindi lang yun. May amoy ang mga damit. So pag naamoy ng tatay, maniniwala siya. Remember, hindi makakita yung ama. Genesis 27:18-20. He went to his father and said, "My father." "Yes, my son," he answered. "Who is it?" Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing." Isaac asked his son, "How did you find it so quickly, my son?" "The Lord your God gave me success," he replied. So now there were tools, aside from blatant lies and misusing God's name. The plot thickens, dumadami ang kasalanan ng mag-inang ito. Isinangkot pa ngayon ng pangalan ng Diyos. Sabi, ang bilis mo naman, pambihira. Sabi, pinagpala po ako ng Diyos nyo. Dahil gusto niya talaga kayong makakain at maibigay ang blessing sa akin. Genesis 27:21-24. Then Isaac said to Jacob, "Come near so I can touch you, my son, to know whether you are really my son Esau or not." Remember, malabo lang ang mata ng matanda, pero hindi ang kanya isip. Sabi niya, kakaduda to. May kutob ako dito. Lumapit ka nga, alika at sasalatin ko ang braso mo. Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, "The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau." Nalilito ang matanda. Sabi niya ganun, kaboses ng nanay niya ito ah. Boses Jacob. Pero, balbon. Mabalahibo naman. Si Esau nga kaya ito o si Jacob? He did not recognize him, for his hands were hairy, like those of his brother Esau. So he blessed him. "Are you really my son, Esau?" he replied. "I am." He asked rather, "And I am," he replied. So nagdududa talaga, nagdadalawang loob. Pag nagdududa kayo, nagdadalawang loob, huwag kayo magpapasya. Merong tayong espiritu sa loob natin. Pag minsan sumasalungat sa ginagawa natin, makikinig tayo doon. So there was doubt, so there was further deception to allay that kind of fear. Genesis 27:24-27. Then he said, "My son, bring me some of your game to eat so that I may give you my blessing." Jacob brought it to him and he ate. And he brought some wine and he drank. May wine pa, dinagdagan pa ng nanay niya. Then his father Isaac said to him, "Come here, my son, and kiss me." So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, "Ah, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed." So may duda pa rin, sabi, halika nga, kiss daddy. Alam niyo sila, kahit mga mama na, may mga kiss daddy pa. Which is nice. Pero hindi lang pala kiss ang gusto ng matanda, aamoyin naman niya. Eh yung damit, suot-suot. Yung damit ng kuya niya. Kumpleto talaga ang pandaraya na mag-ina. Sabi niya, ang amoy ng anak ko, amoy bukid, amoy lupa, amoy damo, amoy pawis. Ang anak ko na kamukha ko. So Isaac blessed not Esau, but Jacob. There was more doubt, so there was more devices that the father employed to know, inamoy. Nadadaya tayo, mga kapatid, ng ating senses. Maging ng ating nakikita, nadirinig, naaamoy, kailangan umaasa tayo doon sa espiritu, sa tinig ng ating budhi, sa tinig ng Diyos na nandut mahinang bumubulong sa atin, bagamat nagsisisigaw yung sinasabi ng ating mga senses and faculties.
Meron tayong dalawa at hati na uri ng pagkatao, yung spiritual na laging tama at yung physical na madalas mali. Kailangan yan tinitimbang. Genesis 27:30-33. After Isaac finished blessing him and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. Talagang para tong mas maganda pa sa pelikula. Kakakain-kain pa lang nung tatay, nagtutoothpick pa lang, dumating na yung anak na talagang naghunting. Pagod na pagod, nagmamadali. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, "My father, sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing." His father Isaac asked him, "Who are you?" "I am your son," he answered, "your firstborn, Esau." Isaac trembled violently and said, "Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him. And indeed, he will be blessed." So the sad and the painful discovery of deceit, both horrified father and son. Genesis 27:34-35. When Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry and said to his father, "Bless me too, my father." But he said, "Your brother came deceitfully and took your blessing." Pagpalain niyo rin po ako, nakuha na ng mandaraya mong kapatid ang kaisa-isang pagpapalang nakalaan sa panganay na ibigay na. Genesis 27:37, "I have made him lord over you and have made all his relatives his servants. And I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son?" Naitalaga na, naitakda na, irreversible. Hindi na pwedeng mapalitan. Bakit po ibinibigay sa panganay ang lahat-lahat? It's for the survival of the clan. Sa ating bayan, ng mga Ifugao, traditionally ganun din, minamana ng pinakamatanda ang lahat. Para buo ang property, pero inaasahan na yung matandang nagmana na yun ay magiging mabuti sa lahat ng kapatid niyang nakababata, dahil magiging sakop niya ang lahat, kung gayon ay kanya din mga pananagutan. Nabubuo, nagpapasalin-salin, nabuo. Marami pong matatandang lipunan, ganun. Kahit sa traditional Chinese society, yung panganay ang kumukuha ng napakaraming mana para buo ang kayamanan ng pamilya. Hindi karamihan sa atin, yung katulad ng karamihan sa atin, kung 10 yung anak, 10 hati-hati, kaya isang dangkal na lupa na lang dahil hati-hati, mamaya sa mga apo, wala na natira. Kasi natutunaw yung property. So there was a way to preserve it, give it only to only one. Yung iba naman, sakop niya at kailangan niyang alagaan. Genesis 27:41. Babasahin po natin ang buong Biblia ngayong araw na to, kaya sit and enjoy it. Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob." Nagtanim ng napakabigat na sama ng loob itong si Esau na kuya sa kanyang kapatid na bunsong si Jacob. Sabi niya, oras lang na mamatay ang tatay ko, patay din sa akin yung kapatid ko na yan. Sa paggalang niya sa ama, hindi muna niya gagalawin. Pero sabi niya, mamatay na mamatay lang ang tatay ko, patay ka rin. Maraming kanyang mga pamilya, pag namatay na mga magulang, yung mga magkakapatid nagkakahiwa-hiwalay na, dahil yung power at influence at love ng magulang naiipon sila. Why don't brothers and sisters remain together kahit wala na yung mga parents? No? Mahalaga yun. Pero nakikita natin sa kwento kung bakit. May talagang inaantay lang mamatay yung magulang para magbangayan at magkakagalit kasi may mga kimkim na sama ng loob. Kasi may mga kapatid na magugulang. Hindi naman sila yung magulang na parent, pero magulang sila sa mga hatian at madaya sila, hindi sila mabuti sa kanilang mga kapatid, nagkakaroon ng taniman ng sama ng loob. Genesis 27:42-45. When Rebekah was told that her older son Esau had said, she sent for her younger son Jacob and said to him, "Your brother Esau is consoling himself with the thought of killing you. Now then, my son, what do I say?
Flee at once to my brother Laban in Haran. Stay with him for a while until your brother's fury subsides. When your brother is no longer angry with you and forgets what you did to him, I'll send word for you to come back from there. Why should I lose both of you in one day? So nabalitaan ng nanay ang balak ng anak, so tinawag si bunso, balak ang patayin ng kuya mo. Magtago ka muna. Pumunta ka muna sa tito Laban mo. Sa aking kapatid, dun sa malayong lugar. Pag humupa na ang galit ng kuya mo, tsaka ka nalang umuwi. Baka magkapatayan kayo, pareho pa kayong mawala sa buhay ko, nawala pa tatay nyo, na zero ako. Nagtaka pa siya, magkakaganon siya, siya itong nag-divide ng pamilya niya. Dahil sa kanya mga favoritism. So a mother and favorite son, we find here, conniving to deceive father and to deceive father's favorite son. Ang ugat ng problema ng pamilyang to, tulad ng maraming pamilya ngayon, nagpapaborito ang mga magulang. Kanya-kanyang paborito. Yung tuloy magkakapatid na hindi naman balak mag-away, nagkakaselosan, nagkakaawayan tuloy. Pagdating ng panahon na ang matatanda ay sa kabilang buhay na, ang iniwan nila sa kanilang mga anak, hidwaan, gulo, inggitan. Kasalanan ng mga magulang. Ang lahat na ito, sabi nga ni Balagtas, kasalanan ng dapat magturong tamad na magulang. Ang itinuturo, favoritism. So there's favoritism, which leads to division and dirty tricks. Talk about these great biblical families. Nandiyan ang mga kasaysayan ng buhay nila, hindi lang para natin osyosohin, kundi para pag-aralan, suriin, at nang maging mas mabuti ang buhay natin kaysa sa kanila. Hindi sila yung mga model. So, you have a brother holding a grudge and planning revenge. You have a mother losing both sons, the one she would not keep and the one she could not keep. Yung hindi niya paborito at paborito niya, parehong nawala sa kanya. Lumayo yung loob ng isa, yung isa naman lumayo physically talaga. You see, Jacob steals his brother's birthright's blessings by outright lies and deception. Meanwhile, itong si Jacob ay naglakbay, pumunta sa bahay ng uncle niyang si Laban, kung saan nandun ang kanyang mga pinsan, at nung araw po yung mga pagpipinsan, nagkakagustuhan din. At pwede mo maging wife ang isa mong pinsan. Genesis 29, 15-16, dahil nagtatrabaho sa kanyang bahay ngayon itong si Jacob, Laban said to him, "Just because you're a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should be." Now Laban had 2 daughters. The name of the older one was Leah, and the name of the younger one was Rachel. Leah had weak eyes, but Rachel was lovely in form and beautiful. Leah yan kasi baka nanggaling na sa States. Alam niyo naman siyang mga Leah na Pilipina, makatungtong lang isang linggo sa States, pag uwi dito, Leah na. No? So baka nakapunta sa States si Leah. Leah had weak eyes, but Rachel was lovely in form and beautiful. Jacob was in love with Rachel and said, "I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel." Sabi na uncle niya, hindi naman ko magkamag-anak tayo, libre na lang ang pagtatrabaho mo dito. Ano bang gusto mong bayad? Sabi niya, huwag niyo na po akong bayaran, ibigay niyo na lang sa akin ang anak niyo na si Raquel. Paglilingkuran ko kayo, manunuyo ako't maninilbihan ng 7 taon. Ibigay niyo sa akin si Rachel. Nagkasundo. Genesis 29, 19-21. Laban said, "It's better that I give her to you than to some other man. Stay here with me." So Jacob served 7 years to get Rachel. Pero niyo mga dalaga, 7 taon ito nagsibak ng kahoy, nag-igib ng tubig, nag-alaga ng mga hayop. Yung iba naman 7 text pa lang, misyon na. Napakaagang ilaglag ang oo. Ito 7 taon. But they seemed like only a few days to him because of his love for her. Para lang sandali, dahil nagmamahal. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife. My time is completed, and I want to lie with her." Kita ninyo, 7 taon paninilbihan, 7 taon muna, tapos kasalan bago muna sila magsama.
Ganun ang nakikita nating magandang halimbawa na hindi naman agad-agad na lang nagsasama. Genesis 29:22-23. So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and gave her to Jacob. And Jacob lay with her. Ang mga kasalan po nung araw, may talokbong yung babae kakasal, hindi mo alam kung sino yung may takip. No? Pagkatapos, seremonya o kasal na kayo, maglalasing muna ngayon si lalaki kasama ng marami mga bisita habang itong si babae nandun sa loob ng kulambo. Pagka ngayon lasing na itong si lalaki, mag-uuwian ng mga bisita at saka sila ngayon magsisiping, wala nang makamuang-muang si lalaki kung sino yung nakasiping niya. These were the practices during those times. Genesis 29:25-26. When morning came, there was Leah. Ang gulat na lang nitong si Jacob na sa unang sinag ng haring araw, nung tumama ang liwanag sa loob ng kanilang higaan, ang katakbi niya, hindi ang minamahal niyan si Raquel, si Leah. Bakit nandito ang babaeng ito? Nagtaka siya. So Jacob said to Laban, "What is it that you have done to me? I served you for Rachel, didn't I? Why have you deceived me?" Laban replied, "It is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the older one." Nakita nyo? Alam naman nila iba ng istorya nitong si Jacob eh. Inagawan niya ng karapatan yung panganay, nauna yung bunso. Bumalik sa kanya. Sabi na ng uncle niya, "Aba, hindi namin kaugalian dito na unahin ang bunsong ipakasal. Ang unang may karapatan ay ang panganay. Kaya panganay muna bago bunso." Older one first. Genesis 29:27-28. Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also, in return for another 7 years of work. And Jacob did so. He finished the week with Leah, and then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Practice din nila yon, na yung mga patriarchs would have more than one wife. So sabi, hayaan mo na, palipasin mo na 1 linggo, mag-honeymoon muna kayo, karapatan na yan ni Leah. At pagkatapos ibibigay ko sa si Rachel, pero 7 more years ng paglilingkod, alam nga namang buy one, take one. Diba? Kailangan parehong may bayad. Genesis 29:30, Jacob lay with Rachel also, and he loved Rachel more than Leah. And he worked for Laban another 7 years. So Jacob, who deceitfully took away the firstborn privilege of his brother, now suffers because of the firstborn privilege of his beloved's sister. So ang buntot ni Jacob, hila ni Jacob. Yan ng ating pamagat. May kasabihan ng matatanda, buntot mo, hila mo. Ginawa mo yung problema, di magdusa ka. May itinanim ka, di anihin mo. May atraso ka, di bayaran mo. Ang atraso mo, yung issue ng bunso at panganay. So sa issue ng bunso at panganay ka rin magbabayad. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So huwag kayong malilibang ha. Huwag kayong papalinlang. Hindi nabibiro ang Diyos. Hindi na paglalalangan ng Diyos. Hindi na paglalaruan ng Diyos. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Siguro naman kahit mag-uwian na tayo ngayon, uwi-uwi niyo na mga kapatid, ang leksyon, ang linaw-linaw. Jacob planted deceit. He planted lies and unfair deals. That's exactly what he got. Ang irony nito, naglayas pa siya, lumayo pa sa paborito niyang nanay, lumayo pa sa tahanan nila, na masuka, nagtrabaho, para takasan yung hustisya ng pagnanakaw niya ng karapatan ng panganay. Yun pala, para lang dito sa malayong bayan niya, bayaran din yun. Yun na yun ang nangyari, 7 taon ng kanyang buhay na ibayad niya sa isang magiging wife na hindi naman yun ang gusto niya.
Genesis 37, 3-4. Itong si Jacob, kung lumaon na pangalan ng Israel at nagkaroon siya ng maraming anak sa kanyang at dalawang asawang, si Raquel at saka si Leah. Now Israel loved Joseph, yung anak niya kay Rachel. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age. Not to mention na anak yun ng kanyang paboritong si Rachel. And he made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Jacob, who suffered from favoritism, now played favorites. Inuulit. Yan sinasabi, history repeats itself. Another planting and harvesting reality will happen. May paborito na naman itong si Jacob. This time, it is Joseph the dreamer ang paborito niya. At sapagkat obvious ang kanyang favoritism, binigyan pa niya itong anak na si Joseph ng magandang damit na makulay, kinainggitan ng mga kapatid, kinamuhian, at ayaw nila siyang kausapin. Hindi dahil hindi sila dun sa tao kasi nakikita lang yung tatay nila sobra ang favoritism. Bunga nito, family feud. Because of Jacob's favoritism and his favor to a younger son at the expense of the firstborn, at the expense of the older one. Naulit na naman. Genesis 37, 23-24. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the richly ornamented robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Mahaba ang nangyari, pero ang kinauwian, noong ang mga kapatid niya ay nandun sa bukid at siya ay pumunta doon, hinubaran siya ng damit na bigay sa kanya ng tatay na makulay at maganda at inihagis siya sa ilalim ng balon na walang laman tubig. Then later on, got him out of that well and sold him to slavery. Paborito pala ng tatay natin, ha? Tanggalin sa bahay natin ito, ibenta, maging slave sa Egypt. Para rin itong si Jacob, paborito ka pala ng nanay, ha? So magkakalayo din kayo dahil magtatago ka dahil meron kang ginawang mali. Genesis 37, 31-35. Matapos nilang ibenta ang kanilang kapatid, pag uwi nila, siyempre hahanapin ng ama yon. Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat, and dipped the robe in the blood. They took the ornamented robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." Sabi, hindi po namin makita si Joseph. Hinanap na namin ang hinanap, ginabi na kami, umuwi na kami. Pero may nakita po kami ito, gulagulanit at dugo ang damit. Suriin niyo po, Daddy, kung ito ang damit ng paborito niyong anak. Verse 33, he recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him." Joseph was surely torn to pieces. Then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. "No," he said, "I am mourning. In mourning will I go down to the grave to my son." So his father wept for him. Napakalungkot. Nilinlang ni Joseph ang kanyang ama, ni Jacob, brother, ang kanyang ama. Ngayon siya nililinlang ng kanyang mga anak. Sabi, hindi namin makita ang paborito niyong anak. Suriin niyo ang damit na ito kung kanya. Ito lang ang natagpuan namin doon sa bukid. Sabi, ito nga, duguan. Naku, sinalakay ng mabangis na hayop ang aking anak at siguradong nilapa, kinain ng aking anak. At ito lang ang natira damit. Anong lungkot ang mararamdaman ng isang ama na inisip niya na ang kanyang anak ay kinain ng mabangis na hayop at duguan itong damit at damit na lang ang nakauwi sa kanya. Hindi siya napaginhawa, hindi siya naalo, hindi siya napasaya ng sinuman at lahat ng kanyang mga anak. At sabi niya, babaunin ko na ito hanggang kamatayan, magluluksa ako hanggang ako'y mamatay.
Remember Jacob's deception of his father using props? Goat meat. Diba pinakain niya ng goat meat ang tatay niya? Heto ngayon, the meat of goat was the instrument in getting the blood. Remember na ang kanyang pangdadaya sa sarili niyang tatay may costumes, goat skin. Eto, goat na naman ang kasali sa kwento. And that he faked an identity, borrowed clothes. O eto na naman, clothes na naman ng kanyang anak ang props. At ipinakita sa kanya. And he was deceived. Just like he deceived his father. Now he gets victimized by a deception conceived by his own sons using the same props, goat blood, and the victim's clothes. Hindi ba? Yung damit din ni Esau ginamit para pandaya. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Sabi ng matatanda sa atin, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Ngayon itong si Jacob, umaani ng bagyo. Ang malungkot dito, kung kailan pa siya matanda na, kung kailan wala na siyang magagawa, at kung kailan sentimental na siya talaga. Kasi siyempre habang tumatanda ang tao, mas nagiging malulungkutin, mas mapaghanap sa anak, lalo't paborito, sobrang napilay ito. Akala niya yata sa paglipas ng maraming panahon, na nagkaroon siya ng asawa at dalawa pa nga, at nagkaroon siya ng maraming anak, akala niya tapos na ang pagbabayad niya sa utang niya kay Esau. Nagbayad na siya minsan noong siya ay nadaya kay Leah. Nagbayad na naman siya ngayon noong siya ay nadaya dahil sa anak niya. So talagang ang buntot ni Jacob, hila ni Jacob. The story is here to teach, to warn. Isang pagtuturo, isang babala sa atin. Those who have the ears must hear the message. Lahat ng tao na tinatamaan ng kwento, magpasalamat sa paalalang ito para maiwasan natin yung nangyari kay Jacob. Proverbs 26:27, if a man digs a pit, he will fall into it. If a man rolls a stone, it will roll back on him. Ang naggumagawa daw ng mga bitag at patibong para sa kapwa, siya ang mahuhulog doon. At yung nag-aabang ng batong ipagulong para madaganan ng dumadaang kalaban, siya ang magugulungan. Let us learn from mistakes of Jacob and Rebekah. Huwag mandaya ng magulang. Mga anak, huwag kayo mandaraya ng mga magulang nyo. Pinag-aaral kayo, puro absent. Minsan mag-aaral, hindi pala, laro lang ng laro. Huwag mandaya ng magulang. Madadaya din kayo na inyong mga anak. Huwag kayo mandaya na inyong mga kapatid. Gagantihan kayo kung hindi ng kapatid nyo, ng uncle nyo, ni Laban, sino man ang Laban nyo sa buhay. Huwag na huwag kayo mandaya ng asawa. Kita nyo itong ginawa nitong si Rebekah, dinaya ang sarili niyang asawa. Sinong nangyari? Nawala ang asawa niya, nawala ang anak niyang hindi niya paborito, at nawala rin pati paborito niya. Nawala lahat. Sa matatanda, naghangad na isang salop ang nawala. Naghangad ka na magkaroon ng 1/2, 1 whole ang nawala tuloy. Huwag mandaya ng mga kamag-anak. Ang mga kamag-anak are permanent relations. Magunaw man ang mundo, ano man ang mangyari, hindi mo kayang burahin na pinsan mo siya, kapatid mo siya, bayaw mo siya, hindi yan nawawala. Kaya hindi dinadaya ang kamag-anak. Dahil para kang may swimming pool, lumalangoy ka doon ka rin naglalagay ng lason. Dahil hindi mo naman maiiwasan yung swimming pool na yun, nakababad ka rin. Pagka ang mga magkamag-anak ay mga magkakagalit, ang hirap-hirap umaten ng mga kasalan, ng mga libing, ng mga lamay, ng mga binyagan, ng mga event, ng mga reunion. Pero pupunta ka rin, nababawasan tuloy enjoyment mo at kadalasan hindi ka na tuloy pumupunta dahil lang may kagalit ka. So why make quarrels? Bakit mang lalamang at manggagalit na kamag-anak? At syempre, let's extend it. Huwag mandaya ng sino man. Kasi sino mang tao ay may kakayahang gumante o kung hindi man siya ang gumante,
igaganti siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, vengeance is mine, I will repay. Baka sa mga buhay natin, mga kapatid, meron tayong mga needless sufferings, yung pala hindi needless, dapat lang, kasi may atraso tayo somewhere in the past. Sometime and somewhere in your youth or childhood, baka meron kang atraso. Or in your early adulthood. Tatandaan nyo ito, walang nakakalusot. Numbers 32:23, your sin will find you out. Yung mga nagpapalusot, nandadaya, akala nila makakaligtas na sila, may araw din sila. Kaya mas malaki ang pandaraya, mas malaki ang takot. Mas malaki ngayon ang takot, mas dinadagdagan ang pandaraya. Lalo ngayong lumalaki ang dapat katakutan. May Diyos nagising at buhay. So huwag nating ipaghiganti ang mga pandaraya sa atin, ipasa Diyos natin yon at tiyakin natin hindi natin ginagawa sa ating kapwa. Kung sakasakali na tayo ay nasa ganitong kalagayan, we are planting bad seeds, stop. Kung meron kayo ngayong sinisimulan palang dayain, pagplanuhan, pagsinungalingan, agawan, tumigil kayo agad habang hindi pa malaki ang damage. At kung ito yung malaki na rin, tigilan lalo. At kung hindi nyo pa nagagawa, do not even plan. Pansamantala lang, panandali ang ganansya ng pandaraya. But God's justice will catch up with you. Stop or do not be unfair, unjust, and deceitful. First to your relatives, to your friends, and to anybody. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Ang buong katuruan ng Biblia, isa lang ang sinasabi, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin din nila sa iyo. Be fair, be just, be kind. This is all of the law and the prophets. Kung meron po tayong mga nadaya na pagsisihan nito at magbayad. Repent and repay. Think of the people you might have cheated or shortchanged. Deny. And also very clearly avoid the temptation to play favorites, to be unfair and deceitful within your family. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall reap. Ang buntot ni Jacob, hila ni Jacob. Ama namin sa langit, salamat sa malinaw na kasaysayan na ito na maaari namin kapulutan ng aral. Kung sa aming kalagitnaan, meron pong mga may ganitong atraso, turuan nyo kami magsisi at magbayad agad. At sa mga hindi nakakagawa nito, iiwas nyo kami turuang maging matalino na huwag itong gawin. Sa mga nagiging biktima ng unfairness and favoritism, turuan mo kami, Lord, huwag maghanap ng paghihiganti. Sapagkat pag gumawa na rin kami ng mali, babalikan na rin kami noon, hindi na matatapos ang cycle of revenge, ang cycle of suffering. Kung sa aming ngayong kalagitnaan, Panginoon, may mga taong nagdurusa, nahihirapan dahil sa ganitong nagawa in the past, maring nalimutan na, maring naaalala pa rin, sariwain nyo sa amin at nang maipagsisi namin, madala sa iyong paanan at makapagbayad kami sa abot ng aming makakaya para maituwid ang baluktot at mabigyan ng liwanag ang madilim na bahagi ng aming buhay. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa sandali ng himik-himikan. Hanapin natin ang personal na leksyon para sa bawat isa sa atin. Lord, teach all of us learn from this sad family story and enable us to find families better than this one that we have studied. Magbulay-bulay tayo sa sandali ng katahimikan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Ang Buntot ni Jacob.
Mapagpalang araw sa lahat. Ako po si Pastor Melan Dilo. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day PTTC or Philippine Trade and Training Center tuwing 3 beses sa isang buwan sa address na ito, 2330 Rojas Boulevard, corner Senator Hill Puyat, Pasay City. Katabi namin ang World Trade. Para po sa detalye ng schedules at location, narito po ang ating contact details. 0917-847-8405 o sa ating Facebook, Day by Day Jesus Ministries PTTC. Halina, ipagdiwang ang Panginoong Hesus! Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga
mumunting mga bata, yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama. Sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulo ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasana, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin,
aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang maliw. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!